kalagayan ninyo lately? Ayan, di ba? Parang pag kunwari, pinag-usapan natin yung May, tsaka yung June, di ba? So, sino po dito parang kalahati pa lang ng taon, parang ang dami nang nangyari, di ba? Yung parang nung January, yeah, hey, Happy New Year! Tapos February, boog! March, boog! April, aray! Di ba? May, di ba, parang bugbog. Yan. Tapos ngayong June, parang pabangon ka pa lang. Di ba? So, ngayon pa lang, masasabi ko na po sa bawat isa na normal talaga yon. Di ba? Kasi bakit? Meron tayong tinatawag na spiritual warfare. Di ba? At habang ikaw ay buhay, meron talagang mga pagdadaanan sa buhay. So, church, family, di ba? Personal lives, di ba? Relationship, friendship, lahat ng ship, di ba? Kahit Titanic ship, yan, merong mga pinagdadaanan. Okay? Kaya dito, sa umagang ito, ang title po ng message natin is How to Defeat Your Defeat. Yan. So, narinig nyo na ba yung katagang yon? So, kung mahilig kayo kay Olokoya, ganyan yung mga niya, titelan, di ba? Kay Daniel Olokoya. Yan. How to Defeat Your Defeat. Sa Tagalog, paanong tatalunin yung pagkatalo mo. Di ba? Ito bang lately nakakaramdam ka ng pagkabigo, parang talo ka sa buhay, o kaya naman, meron kang mga pinagdadaanan. So, sa umagang ito, let the Word of God remind you, di ba, na merong paraan, merong katagumpayan, di ba, sa tulong ng Panginoon. Sabi nga po ng Micah 7 verse 8, do not rejoice over me, my enemy. When I fall, I will arise. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Habang binabasa ni Sister Mary Ann kanina yung verse natin sa Micah 7, 1-8, ano yung naaalala nyo? Yung mga senado, di ba? Di ba? Yung parang talagang akmang-akma yung mga verse, di ba? Nagkakaisa silang manloko. Yung mga ganyan. Di ba? Yung parang sinasabi, nirereklamo sa Micah. Pero ang ganda ng sinabi sa Micah 7:8, pagdating doon kasi, di ba? Sinasabi ni Micah doon, o ng mga Israelita doon, di ba? Na yung mga kaaway nila, huwag kayong matuwa. Di ba? Kasi kapag bumagsak ako, babangon pa rin ako. Kapag ako ay nasa kadiliman, ang Diyos ang magliliwanag sa aking buhay. And alam nyo, dito nga sa ating pag-aaralan, ang buhay daw po natin ay punong-puno ng battles, disappointments, setbacks, failures, and seasons of darkness. Every believer will experience moments when it appears the enemy has won. Yung para bagang ang kaaway ang nananalo. Di ba? Pero sabi nga, Micah, the book of Micah speaks as a man who has fallen, yet refuses to remain defeated. And alam nyo ba yun, na sa Bible, oo, talagang ang sinasabi ng Bible, makakaranas ka ng maraming pagbagsak. Pero ang mga matutuwid, ang mga anak ng Diyos, hindi na nanatiling bagsak. Diba? Tumatayo po sila. And sabi nga, the Christian life is not the absence of battles, but the certainty of God's victory. Sabi nga, the enemy celebrates when we fall, pero si Lord, sineselebrate niya kapag po bumabangon tayo. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, sa araw na to, babangon ka. Sabi mo sa likod mo, sa araw na to, babangon ka. Yan. Sabi mo sa sarili mo, babangon ang mukha mo. Yan. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha bang dapayan? Mukha bang baba? Mukha bang down? Yan. Sa umagang ito, itataas po kayo ng Panginoon. And alam nyo, tawag doon nung Wednesday, sa lahat po ng mga, ito pala ay hindi lang preaching. So parang teaching na rin siya. Nung Wednesday, yung mga umattend ng worship night, parang ramdam nila na parang down ako. Kasi nagtatestimony ako, ang baba ng tone, di ba? Tapos may mga problems akong, parang sinasabi, pero hindi buo. Yan. Nung OPM, na-tackle natin yon, na-discuss natin yon. Pero, nung umattend nga ako ng Thursday, inayos ni Lord yung heart ko. Kasi, actually, nung pinost yung poster na yon ng Sendalite Proper, parang hesitant pa nga ako na pumunta. Syempre, meron din tayong mga gawain dito. May gawain din ako sa bahay, personally. Ayan. Pero, may sa loob-loob ko, parang may na pumunta ka. Yung parang basta pumunta ka lang. Tapos naka-mindset na ako noon na
Sabi ko, sige pupunta ako pero sa likod lang ako. Tapos hindi ako magpa-participate. Tatabihan ko lang si Mon doon. Ganyan. Tapos ngayon, parang to make the long story short, di nandun na, nag-worship na kaming lahat. Tapos, tumayo na yung pastor, si Pastor Chris. Tapos ngayon, di pagka, pa lang niya, intro pa lang niya, fire na agad. Talagang hinahamon niya kami na mag-expect. Talagang kung dumating ka dito, na meron kang ganto, ganyan, di ba, ngayong araw na to, ganto yung mangyayari sa inyo. Di ba? Tapos yun nga, umupo ko dun sa likod. Ang katabi ko si Jassel, tapos si Jess. And not knowing, hindi ko alam na nandun sila. Kasi nga, sinend ko lang sa GC, pero parang sa isip-isip ko, bahala na kung sino pupunta. Tapos yun nga, down na down ako. Tapos parang sa part ko, gusto ko lang ma-receive yung message ni Lord. Kasi parang for the past few days, for the past few weeks, or years pa nga, laging pang church yung hinihingi ko sa Panginoon na mensahe. Laging para sa inyo. Di ba? Yung parang anong message mo, Lord, sa kanila, sa church, sa aming lahat. Pero that time, sinasabi ko sa Panginoon, ang dealing ko sa Kanya, Lord, ano yung message mo personally sa akin? Alam nyo ba, na-surprise ako, na-shock ako. Kasi kahit nasa likod ako, unang-una, pumunta doon si Pastor Chris. Tapos ginanon niya yung kamay ko. Tapos kitang-kita sa video, kung makikita niya yung video ng proper, ang tagal na nakaganon ni Pastor Chris kasi hesitant akong magbigay ng kamay sa kanya. Tapos parang hindi talaga ako makatingin sa kanya kasi parang as if si Lord siya. Tapos ang ginawa ko, parang may nagme-melt sa puso ko, binigay ko yung kamay ko. Tapos nung pagbigay ko ng kamay ko sa kanya, hinawakan niya ng mahigpit. Tapos yung mata niya talaga, grabing makapag-eye to eye contact. Sabi niya sa akin, you are enough. You are enough. You are enough. Sabihin mo sa sarili mo, you are enough. Pero ako sa sarili ko, hindi ko masabi. Kasi marami akong pinagdadaanan. Sabi ko, these past few days, weeks, months, ang dami kong mga iniisip. And minsan, may mga pagkakataon sa buhay ko na naiisip ko, baka hindi pa ako enough. Diba? Parang kulang pa sa lahat ng mga sinakripisyo ko, mga ginawa ko, parang kulang pa. Pero sinabi ng Panginoon during that time, through the life of Pastor Chris, you are enough. Sabi niya, wag mong hahayaan na isipin mo na hindi ka enough. Tapos, you are a mighty man of God. Doon na tumutululuha ko. Sabi ko, parang sa part ko, lalambot-lambot ako, tapos ang down-down ko, discouraged ako, tapos sasabihin sa akin, you are a mighty man of God. I see it in you, sabi niyang ganon. And you are leading younger people, younger than you. Diba, sabi ko, kaya after nun, sabi ko kay Megan, pinakilala niyo ba ako sa kanya? Sabi ko kay Mon, pinakilala niyo ba ako sa kanya? Tapos sabi niya, sabi niya doon, ano ba sabi? Pagkakasabi, something good is going to happen to you, parang ganon. And yun, after nun, talagang as in, nawalang lahat. Di ba? Yung parang pagka-down ko, kasi parang ako din, kagaya ninyo, marami akong ganong experience. Pupunta ako sa prayer meeting, pupunta ako sa service na ganito, ang daming nabe-bless, di ba? Pero mismong ako, meron akong hinahanap sa Panginoon. And that day, di ba, talagang sinagot ng Panginoon yun. Sabi ko nga kay Lord, alam mo Lord, grabe kayo, no? Minsan nagtatago na nga ako, kukornerin mo pa rin ako. Di ba? Minsan may mga, tawag doon, parang pag-iinarte ko, pagdadrama ko, pero as is, di ba, kung ano yung sitwasyon ko, minimit mo ko doon. Di ba? And alam nyo, ganun nga kasi yung klase ng Diyos na meron tayo. Hindi kanya hahayaan na ma-down lang. Hindi kanya hahayaan na dyan ka lang dyan sa kalagayan mo, na down, discouraged, di ba? Iaangat kanya. And if you are willing, di ba, if you will expect, di ba, na something good is going to happen nga sa'yo, mangyayari at magaganap yun. Amen? Di ba? And laging ang lesson ko nga doon, yun nga, kumbaga parang kung ano yung hinahanap mo talaga kay Lord, kung ano yung kailangan mo, yun ang ginagawa niya. And sabi nga dito, a believer may experience defeat, but through God's power, he never has to remain defeated. Alam niyo, minsan nakakaranas tayo ng mga battles o pagkatalo, pero hindi mo kinakailangang manatiling talo. Di ba? Yung may lose battles, pero sa totoong war, sa totoong digmaan, mananalo ka. Amen? Kaya dito, pag-aaralan natin, ano yung mga prinsipyo, di ba? How to defeat your defeat.
Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba? Mag-take note ka, di ba? Alalahanin mo. Di ba? Talagang ano, and papasadahan natin to kasi nahihiya ako kay Brother Saldi tsaka kay Brother Alfred. Balita ko, talaga namang, natapos kayo ng alas 12. Samantalang pag ako, natatapos alauna. Diba? Ganyan. Diba? Kahit sabihin kong konti lang ang sasabihin ko, ayaw tumigil ng bibig. Ayan. So kaya, umpisahan na natin. Bilisan na natin. Number 1, the reality of defeat, sorry. The reality of defeat. And so, unang-una na matututunan natin dito, ay totoo daw yung pagkatalo. Sino dito taas kamay? Magmula grade 1 nyo, di ba? Hindi kayo nagkaroon ng line of 8. Sabay-sabay aanuhin. Babanatan. Daya mo. Diba? Pero, di ba, sa bawat isa sa atin, di ba, sa lahat po ng mga nanggaling sa elementary pa, sa lahat ng mga nag-practice ng bisikleta, di ba? Lahat po tayo merong mga defeat, may mga pagkakamali, may mga failure, di ba? And that is a part of life. Kaya nga dun sa Micah 7:8, putulin natin yung verse. Sabi dyan, when I fall. Sabi, Micah does not deny the possibility of falling. Ibig sabihin, meron talagang tendency na ang mga tao, ang bawat isa, ay malaglag. At ang sample nga niyan, di ba? Sabi dyan, even God's people experience setbacks. Kahit mga tao ng Diyos, kahit yung mga Bible characters na mababasa nyo dito, di ba? Nakaranas sila ng setbacks, kagaya ni David, nahulog siya sa kasalanan. Si Elijah, nahulog siya sa discouragement. Si Peter, fell into denial. At kasi bakit? Failure is common to humanity. Di ba? Nagkakamali talaga ang tao. Mapapastor, mapa-leader, mapa-bishop, mapa-pope, di ba? Nagkakamali. Kaya nga hindi tayo naniniwala, di ba, na ang pope, kapag nagsalita yan is the supreme authority na parang Bible na. Hindi. Kasi kapag tayo ay tao pa, di ba, tayo po ay may tendency malaglag. Kaya nga, di ba, sinasabi namin sa inyo paulit-ulit, para maiwasan ng mga paglaglag, mga problema, manalangin tayo. Di ba? Mag-pray tayo ng maigi. And pangalawa naman, sabi dyan, defeat is not the same as destruction. Pero tatandaan mo na ang pagkatalo, hindi siya destruction. Di ba? Sabi nga, kapag yung ibang salita kasi dyan, di ba, yung fail. Pero pag sinabing fail, yung acronym nun is yung first attempt in learning. Ibig sabihin, kapag nag-fail ka, meron lang ituturo kasi sa'yo. Di ba? Para matutunan mo yung mga bagay na yon. And sabi nga, pero ang demonyo sinasabi sa'yo, you failed. Diba? Wala, bumagsak ka na. Tapos ka na. Pero alam nyo, sinasabi ng Diyos, you failed, but I am not finished with you. Amen? Diba? Oo, na ano ka dyan, nag-failed ka, pero hindi pa ako tapos sa'yo. Diba? Hindi pa ako tapos na baguhin ka, hindi pa ako tapos na i-improve ka, i-develop ka. Diba? Kaya wag na wag nyong iisipin na kapag nag-failed ka, tapos ka na. Kapag may line of 7 ka, hindi ka na karapat-dapat mag-aral. Kapag nag-fail ka lang dyan sa trabaho mo, wala ka ng kwenta. Huwag mong isipin yon. Sabi nga ng Proverbs 24:16, for a just man falleth 7 times and riseth up again. Di ba? Ang term dyan ay just man. Yung mga matutuwid, di ba, kung sa New Testament natin titignan yan, yung mga Kristiyano, di ba, ay nahuhulog ng 7 beses, pero they rise again. Diba? Sabi nga, may preacher ako napakinggan tungkol dyan, na paano mong malalaman yung difference ng matuwid na tao sa wicked na tao. Ano yung difference nila? Yung wicked, pag natumba, hindi na tatayo. Pero yung just, yung righteous, kung righteous talaga siya, kung may faith talaga siya sa Panginoon, tatayo siya. Amen? Amen. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, tatayo ka. Diba? Mamaya, mas may intindihan nyo. Okay? And sabi dyan, letter C naman, Satan's strategy kasi is not merely to make us fall, but to keep us down. Remind yourself na ganito ang goal ni Satan, na patirin ka. Tapos kapag napatid ka at pumalakda ka, ang goal niya, mapalakda ka na habang buhay. Ang goal niya, huwag ka nang bumangon. Di ba? Kasi all of us, naniniwala ba kayo? Taas ang kamay ng naniniwala na may plano ang Diyos sa ating lahat. May plano ang Diyos sa bawat individual na buhay. Amen. At napakaganda nun, napakabuti nun, napakalawak nun. Di ba?
And kung ikaw ay susunod lamang sa Panginoon, mangyayari at magaganap yon. Kaya ang gusto ng demonyo, wasakin ka. Ang gusto ng demonyo, i-cancel yung calling mo. Ang gusto ng demonyo, wag mong puntahan yung destiny mo. Di ba? Kaya ngayong umaga na to, hindi aksidente, hindi nagkataon lang na naririnig mo to. Kasi ang gusto ng Panginoon, matupad ang plano niya sa iyo. Amen? Bata, matanda, may ngipin, wala, may buhok, wala. Ganyan ang plano ng Diyos. Gusto niyang matupad yan. Amen? Amen. Kaya hindi porket binrake ka, hindi porket naghiwalay kayo ng asawa mo, hindi porket merong ganito't ganyan, down ka na. Wala ka ng pag-asa. Diba? Tatandaan mo, kung ikaw ay righteous, babangon ka. Sabi ng demonyo, gusto niya ma-discourage ka. Gusto niya maging hopeless ka. Gusto niya sumuko ka. Pero alam niyo ako, natutunan ko sa buhay, nung umidad na ako ng ganito, ay hindi sumuko sa demonyo. Kung susuko man ako, susuko ako saan? Sa Diyos. Di ba? Hindi sa demonyo. Sige, demonyo! Ano yun? Sige! Ano yung term nila? Bring it on! Di ba? Pero tuloy ka lang, lalabang ka lang. Pero pagdating kay Lord, diyan ka susuko. Diyan ka malambot. Sa demonyo, matigas ka. Hindi ka talaga atras. Anong laban? Di ba? Pero, pag sa Diyos, ay talaga naman. 2 hands, 1 heart, kneel down. Lahat, everything, surrender to Him. Amen? Amen. May langaw. Ayan, di ba? Kaya yan ang strategy ng Panginoon, ng demonyo. Sabi, never measure your future by your present condition. Sabi nga, pwedeng ngayon sugatan ka, pwede ngayon disappointed ka, pwede ngayon parang feeling mo rejected ka ng lahat, na-overlook ka, but God specializes in restoring fallen people. And alam nyo, hindi lang para sa inyo to, para sa akin din to. Di ba? Para sa bawat isa, di ba, na naniniwala na ang Diyos mayroong plano sa kanila. Si Lord, expert siya sa pagre-restore ng mga tao. Kaya hindi tayo naniniwala na once na bumagsak ang isang tao, forever na siya doon. Hindi. Lalong-lalo na kung Kristiyano siya, babangon at babangon yan. Amen? Marami ka mang pinagdaanan pero makakabangon ka. Amen? Nalugi ka sa negosyo pero makakabangon ka. Amen. Amen. Diba? Kaya sabi nga dyan, yan po ang the reality of defeat. So, unang-una pa lang, meron na tayong lesson. Totoo ang pagkatalo. Diba? Kaya tingnan mo ulit yung katabi mo. Yan. Kaya ingat, sabi mo, ingat ka. Ingat ka, diba? Kasi totoo ang pagkatalo. Pangalawa naman, the resolve of faith. O, eto na. Ano ang resolve natin? Ano ang resolve ng pananampalataya? Sabay-sabay nating basahin yung nasa taas. I shall, sabi mo sa katabi mo, I shall, sa kabila, sa iba pa, di ba? I shall arise, di ba? Babangon ako, di ba? Nasa sayo na lang yan kung madadapa ka dyan. Di ba? Alam nyo, minsan, kapag di ba, pag ang isang tao, nadapa yan eh. Di ba? Pagka tutulungan mo, matutulungan mo talaga siya kapag willing siya. Di ba? Sige, salamat ha. Pero kapag yung tao na yun, talagang gustong-gusto niyang dumapa, gustong-gusto niya sa floor, gustong-gusto niya dun sa kalagayan niya, at talagang ina-IG niya pa yung luha niya, di ba? Talagang yung pinagmamalaki niya pa yung pag-self-pity niya ay hindi tayo makakatulong sa kanya. Kaya kung halimbawang ikaw ay nasa kasadlakan, dapat ikaw ang mismo na maggumusto, na ikaw ay bumangon. Sabi mo sa sarili mo, I shall arise. And sabi nga si Micah, he refused to accept defeat as his final chapter. Di ba kaya nga dun sa movie na Breakthrough, di ba ano sabi sa nanay? Nay, pasok na kayo ha, dun sa room, magpaalam na kayo dun sa anak nyo. Hindi man nagpatinag yung nanay. Lord, gisingin mo ang anak ko, buhayin mo siya in Jesus' name. Maya-maya, may heartbeat. Di ba? Kasi bakit? Ganon ang dapat na espiritu na meron tayo.
kapag merong nangyayari, hindi pwedeng wala kang gawin. Yun ang message ni Gab, nung youth fellowship. Yung pala ibig sabihin nun, nung proactive. Pag sinabing proactive, merong sitwasyon, merong pangyayari, merong problema, pero bilang proactive, may gagawin ka sa problema na yon. Hindi pwedeng wala. Di ba? 20,000 ang bill mo. Anong iisipin mo? Kawawa ka? Di ba? Anong iisipin mo? Grabe ang Meralco. Magwewelga ka na lang, itutumba mo yung mga napukor na yan. Di ba? Hindi. Iisipin mo, paano kung magkakaroon ng 20,000? Ganon ang proactive. Amen? Wala akong estudyante ngayon sa outreach ko. Dadalawa lang sila. Ang proactive gagawa ako ng paraan para maging 20 sila. Amen. That is proactive. Gayahin natin si Micah. Hindi siya nananatili sa defeat. And sabi nga, faith speaks victory before arrive. Ano daw? Faith speaks before victory arrives. Ibig sabihin nito, he does not say, I might arise. He says, I shall arise. Sabi nga, faith looks beyond the fall. Lagi namin, pag nagkakakwentuhan kami ni Bishop Mon, lagi niyang kinukwento yan, yung mga ganyan-ganyan niya. Na bago siya, halimbawa, bago pa man siya magkaroon ng kotse, bago pa man siya magkaroon ng ganito, ng ganyan, kinakausap niya na yung mga bagay-bagay. Diba? Calling those things that are not as though they were. Na para bagang nandyan na. Diba? Kumbaga parang halimbawa, wala kang bigas ngayon. In Jesus' name, magkakaroon ka. Magkakabigas kami. Walang laman ng GCash mo. Mapupuno ka ng libo-libo. Ganon yon. Diba? Nawala pa, pero sinasabi mo na. Amen? Diba? Pag tinanong ka, may budget ka, sa isip-isip mo, wala. Diba? Pero as a faith person, sasabihin mo, magkakaroon. Amen? Kasi dun pa lang sa statement mo, dun pa lang sa sinabi mo, meron ng pananampalataya. Hindi mo na tinuldukan yung iyong sitwasyon. Amen? Amen. Diba? So, yun po ang faith. Pangalawa naman, letter B, God's people are resurrection people. Yun pala yung sinasabi. Na alam nyo bakit hindi tayo dapat talunan, hindi tayo dapat ma-down lang? Kasi we are resurrection people. Tayo yung mga tao na imparted by the resurrection power of the Holy Spirit, kaya naman lagi tayong positibo. Higit pa nga sa positibo tayo po yung punong-puno ng pananampalataya. Na kung meron ka ngayon, patay man ito, binubuhay mo. Amen? Di ba? Parang patay yung iyong kaklase, buhayin mo. Di ba? Parang patay ang iyong relasyon, buhayin mo. Parang patay ang iyong pananampalataya, buhayin mo. Di ba? Kasi si Joseph, alam niyo po ba, he arose from prison. Alam niyo yun, nakulong si Joseph, pero he arose from prison. Si Moses, nagbabasa-basa ako kahapon, and ang ganda sa characteristics o sa attitude ni Joseph, siya pala ang tinatawag sa Bible na crisis manager. Kumbaga parang kung merong napag-aralan si Joseph sa kanyang buhay, yung crisis management. Di ba? Kaya naman, siya ang pinagkatiwalaan ng paraon at siyempre ng Diyos para i-manage ang crisis na nangyari doon. Di ba? Yung taggutom. Di ba? Kaya isipin nyo maigi, nagawa ng paraan ni Joseph yon. Bakit? Kasi ang dami niya palang napagdaanan. Nanay niya namatay bata pa siya. Di ba? O ang dami niyang pinagdaanan sa kanyang kapatid. Hinulog siya sa balon. Nakulong siya. Tapos nung ininterpret niya yung panaginip ng kakosa niya, nakalimutan nung kakosa niya. 'Di ba? Ang daming pinagdaanan ni Joseph. Kaya naman si Joseph ay nag-arose from prison nung siya ay nagkaroon ng problema. Hindi po siya nadapa na lang bigla. Nag-arise siya. Kaya alam niyo may purpose pala talaga. Pag tayo tinatamaan tayo ng problema. Boo! 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 'Di ba? May purpose 'yun. Yung mga pagka-feeling mo, pagkabugbog mo, may purpose yun, may tinuturo yun. Di ba? Ang kailangan mo lang alamin, ano ang lesson doon. Sabi nga, Moses arose from exile, David arose from obscurity, Jesus arose from the grave. Ito matindi. Di ba? Kasi, last na to dapat Wala nang pag-asa to, kamatayan na to Pero sa kamatayan na yan, bumangon pa rin po.
si Jesus. Diba? Kasi sabi nga, God's specialty is turning setbacks into comebacks. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Diba? Kaya yon, may kwento nga kasi si Olokoya na yung parang tungkol sa babae na parang 34 pa lang siya, meron siyang na-meet. Diba? Tapos ngayon, yung na-meet niyang yon, magpapakasal na sana sila. Tapos ngayon, parang malapit na yung kasal, binawi nung lalaki yung kasal. Sabi niya, bakit ba tayo mo na magpakasal sa akin? Sabi niya, kasi masyado kang pandak. At sabi nila, malas daw yung pandak, sabing ganyan. Sabi, grabe ka naman, mo. Ngayon mo lang ba na-realize na pandak ako? Ganyan. Di hiniwalayan siya. Ngayon, pagdating niya ng 38, may na-meet na naman siyang lalaki. Di nagkaroon sila ng relasyon. Tapos ngayon, ikakasal na naman sila. Kaso, nung malapit na naman sila ikasal, nung paglabas ng lalaki sa labas, biglang nasagasaan ng van, patay. Di ba? So, patay, mapapangasa. Tapos, sunod naman yung 42 na siya, may na-meet na naman siya na mapapangasawa niya. Ano nga ba yung kwento? Sana maalala ko. Basta, ano nga yung kwento? 42 na siya. Tapos, nalimuta. Ayun! Yung nung sasabihin na nung pare, nandun na, talaga ikakasal na sila. Sasabihin na nung pare, bago natin ituloy ang kasal, tatanungin ko muna kayo, meron ba dito natutol sa kasal ng lalaking ito at ng babaeng ito? May tumaas. Kaya hindi na naman natuloy yung kanilang kasal. Tapos alam nyo, kasi umattend sa Mountains of Fire and Miracles Ministries, yung babae na yon, dun sa kila Dr. Olokoya. Tapos ngayon, nagkaroon sila ng deliverance prayer. Tapos yung babae na yon, nung habang nag-deliverance prayer sila, nagka-vision siya. Tapos ang vision niya is yung nanay niya nandun sa ward, tapos pinapanganak siya. Tapos ngayon, nung nakita nung nanay, nung pagkalabas ng baby, na babae pala, sinabi niya doon sa mga tao, ilayo niyo yung bagay na yan sa akin. Di ba? Kasi yung nanay niya ay parang 4 na lalaki, tas gusto niya sana, lalaki, yung anak niya, na pang-5. Kaya sabi niya, ilayo niyo yung bagay na yan sa akin. Tas doon pinaliwanag na dahil, tinawag siyang bagay lang nung nanay niya, naging parang bagay na nga lang siya sa kanyang buhay. Yung mga lalaki, parang tinirit siya as just a thing, di ba? Bagay lang. Kaya pala ganon. Kaya di ba meron tayong mga fire prayer na pinapanalangin, o kaya naman nire-rebuke, o kaya naman yung dinidestroy, dinideclare as null and void, kasi pwede na merong pagkabata pa lang natin or pagkapanganak pa lang sa atin, meron ng pinronounce against sa atin. Kaya later on, pag-uusapan natin yan, siguro prayer meeting or OPM, na ano-ano ba yung mga, kumbaga parang palatandaan. Kung meron kang ganon, meron kang experience na ganon, tapos kailangan i-break. Di ba? And yun. Di ba? Na kung halimbawa, kagaya nung sa babae na yon, after nun, di ba? Nakasal na siya. Di ba? Kasi nabali na yung sumpa. Nabali na yung mga dineclare sa kanya na curse. Okay? Amen? Kaya wag kang dyan, wag mong hahayaan na down ka lang, down yung buhay mo, lumaban ka. Okay? Letter C naman, and every setback can become preparation. And tatandaan natin na ang setback o mga problema, battles ng buhay ay preparation. Sabi nga, Romans 8:28 reminds us that God works all things together for good and the enemy intends destruction, God produces development. Tatandaan nyo na kapag may nangyayari sa inyo, pwedeng gamitin yan ni Lord sa ikakabuti natin. Okay? So, ito na yung the resource of the believer. Una, kanina resolve, ngayon, the resource of the believer. Pakibasa po yung verse natin sa taas. 1, 2, 3, go. When I sit. One more time. In darkness, the Lord shall be a light unto me. So, ibig sabihin, ikaw man ay nasa dilim, pero liliwanagan ka ng Panginoon. And
ang matututunan natin dito is darkness is inevitable. Di ba? There are seasons when prayer seems unanswered. Parang feeling mo, hindi nasasagot yung prayer mo. Yung mga opportunity, nawawala lang bigla. Nagsasarado yung mga pintuan. Di ba? At yung confusion, nadadagdagan. Di ba? Kasi bakit? Darkness is inevitable. Sa pamilya, may problema. Sa trabaho, may problema. Di ba? Sa church, may problema. Lalong-lalo sa bansa, may problema. Lahat kasi, lahat ng area, aspeto ng buhay natin, merong darkness, may mga problema. Pero ang kagandahan, magandang balita, di ba? When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Amen? Liliwanagan ka ni Lord. Kaya nga, di ba, minsan sa panahon na parang feeling mo, wala ng pag-asa, kailan mo na-appreciate si Lord? Di ba? Doon. Di ba? Parang feeling mo broken-hearted ka. Di ba? Doon ka mas napapalapit kay Lord. Di ba? Kaya nga, tama talaga at totoo yung sinasabi ng Bible na the Lord is close to the broken-hearted. Di ba? Malapit siya sa mga broken-hearted. Di ba? Kasi ini-encourage niya sila, kino-comfort niya sila. And then letter B naman, God's presence shines brightest in darkness. Di ba? Kaya kapag ang mga stars nasa gabi, oo, pag ang star sa gabi, di ba, mas ma-appreciate mo kapag madilim na madilim, pag walang street light, di ba? Dati, ang mga na-appreciate mo, street lights lang. Pero nung pumunta ka sa probinsya, walang mga street lights, di ba, talagang star lang, dun mo na, ay, ang ganda pala ng stars. Di ba, kasi ang dilim-dilim talaga. And ganun din ang presence ni Lord. Mas ma-appreciate mo siya kapag may pinagdadaanan ka. Di ba, kaya kapag minsan, may problema ka, di ba, dyan ang lakas ng iyak. Diba? Praise pa lang. Wah! Wah! Diba? Ang taas ng boses. Diba? Pwede nang mag-choir. Diba? Parang ang taas ng sigaw kay Lord kasi may pinagdadaanan. Diba? Sabi nga, a light is unnecessary at noon, pero its value is revealed at midnight. Kaya mapapansin nyo talaga, mas napapansin nyo si Lord, mas tumatawag kayo kay Lord kapag may problema. Kaya pag sa Pilipinas, di ba? Anong pansin nyo? Ang Pilipinas nagiging religious kapag, uy, may lindol, mga kapatid, may lindol ngayon. Diba? Lord, sorry po, di ba, patawarin niyo pa ako. Nagiging, di ba, parang maka-Diyos, tawag ng tawag sa Diyos pag may mga pinagdadaanan. Di ba, kasi ganun po talaga yan. Pero ang kagandahan nito, ang example nga natin dyan, ito yung kagaya nung nakaranas ng darkness yung Israel. Pero, sabi ng Bible, nagkaroon sila ng liwanag sa Goshen, may liwanag. Supernaturally, di ba? Si Paul naman, meron siyang liwanag kahit nasa prison siya. And si Jonah, sa hindi inaasahang pagkakataon, doon pa sila nagkasundo ng Diyos. Di ba? Doon sa, sa fish belly, nung nasa loob siya ng malaking isda. Kaya minsan, sa buhay natin, tatandaan natin, na kapag nagkakaroon tayo ng mga problema, tatandaan nyo, merong gagawin si Lord. Meron siyang gustong iparating sa iyo. And then letter C naman, God does not always remove darkness immediately. Bakit? Kasi often, He provides guidance within it. Kaya dyan papasok yung Psalm 119 verse 105. Pakibasa po natin lahat. 1, 2, 3, go. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Taas ang kamay ng nakakita na po ng lampara. Nakakita na po kayo. Ang lampara po ba, naliliwanagan niya lahat ng lugar, lahat ng kwarto? Pag tinaas mong ganyan, naliliwanagan niya? Hindi. Di ba? Mostly, ng lampara, ay naliliwanagan niya lang yung tabi mo. Tama? Kaya ganun din ang Word of God. Ganun din ang Bible, yung ginagawa ng Bible. As you walk, di ba, kasama yung Word of God, yung makikita mo is yung next step pa lang. Hindi mo makikita ang lahat. Pero ang kasiguraduhan doon, ang magandang balita doon, every step mo, nakikita mo. Ito may bangin. Alis ako dyan. Ito may palaka dito. Alis ako dyan. Ito maganda daan dito. Di ba? Kasi yun ang, yun ang nangyayari kapag meron kang Word of God. Kapag meron kang Bible sa buhay mo. Oo, hindi mo kita lahat. Hindi mo mahuhulaan ng lahat. Pero tsak na tsak. Di ba? I guarantee you, di ba, na every step mo, may guide ka. Naintindihan? Sino sa inyo yung parang masasabi nyo talaga, ano kaya mangyayari pag 2030 na? Di ba? Ano kaya mangyayari sa buhay namin pag 2050 na? Ano na kaya ako 5 years from now?
Diba? Hindi mo man malaman, pero every step, basta may Bible ka, diba? May guide ka. Malalaman mo kung ano yung susunod na kabanata. Diba? Hindi mo kinakailangan malaman ang lahat. Kasi sabi nga ng Ecclesiastes, diba? Pag ang dami mong alam, pasakit din eh. Diba? Yung parang ang dami mong alam na ang hirap tuloy magtiwala sa Diyos. Ang dami mong computation na ang hirap. Diba? Kaya sila Tomas, sila Matthew nung una, hirap na hirap maniwala yan eh. Kasi ang tatalino niyan eh. Diba? Pero yun nga po, hindi mo kailangang malaman lahat. Hindi kailangan lahat ng kulo alam mo. Basta't nasa iyo yung Word of God, tapos mag-step of faith ka, ay talagang aandar ka. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo kalimutan yung Bible. Maraming nagtatanong kasi ng ganyan, paano po ba paano ba mamuhay ng may asawa? Ito basahin mo yung Bible. Ha? Huwag kang tingin ng reels dyan. Ha? Paano po ba maging estudyante? Ito, basahin mo. Diba? Diba? Kasi ang dami-dami nating pinapasok, diba? Trabaho, relasyon, pag-aasawa, hindi alam to. Kaya kapag dumadating yung time, nagkakaproblema. Kasi hindi alam to. Hindi alam ng babae anong role niya, hindi alam ng lalaki anong role niya. Diba? Kaya ang mga bata, lumalaking suwail kasi hindi alam to. Diba? Kaya balik tayo dito. Tingin kayo sa akin, tingin kayo, balik tayo dito. Ha? Wag dyan sa katabi niyo, dito. Ha? Balik tayo dyan. Every one of us must have a Bible. At kinakailangan, every Bible must be read by each and every one of us. Kaya pag tinanong ka, di ba? Ano nang nabasa mo sa Bible? Kaya nga si Jay Jan, alam niya yan eh. Na kinakailangan, basahin mo yung Bible kasi alam niya, kunwari si Ate Mira, nasa heaven na siya. Tapos ngayon nilapitan siya ni Nahum. Oy, Mira, ikaw pala si Mira. Oh, hello. Diba? Tapos sasabihin, ako si Nahum. Sasabihin ni Nahum sa kanya, nabasa mo yung book ko? Ganda, no? Tapos sasabihin niya, ay, may ganun pala. May Nahum pala. Di ba nakakahiya? Para dumating tayo sa langit ng hindi awkward, basahin natin to. Para nang sa gayon, pag nakita mo si Queen Esther, ay, ikaw si Esther, idol kita. Di ba? Ay, ang ganda mo kasi eh. Di ba? Yung talagang nabasa mo yung kwento ko? Oo. Di ba, nagsa-Sunday school ako. Di ako tulad ng iba. Hindi, joke lang. Uy. Diba? Huwag kayong ganyan. Diba? Kumaga parang, dapat dumating tayo sa langit ng hindi awkward. Kasi, alam natin yung Bible. Amen? Kaya, yan, yung kanina mga MC, di ba, inaalok tayo. Diba? Tuwing Sunday, Sunday school, Glory Morning Prayers, yung mga patalastas na yan, tangkilikin nyo naman. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo, parang nagalit ha. Diba? So, mag-Sunday school tayo mga kapatid ha. Para malaman natin ang buhay-buhay, para malaman natin kung sino si ganyan, may Nahum pala, may Habakuk, diba? May akala mo kasi si Sodom at Gomorrah mag-asawa, diba? Kaya pag nagsa-Sunday school ka, alam mo. Akala mo noon, ang nagtayo ng arko, si Moses, diba? So, liliwanagan ka ng Word of God. Again, hindi tayo nangongondem, nag-i-invite tayo ng mga mag-aaral ng Bible. Okay? Saan ba nauso yung, whoa? Yan. Diba? Pero sa ibang church, may ganun kasi. Yung parang pag nagpatama yung pastor, whoa! Whoa! Diba? Pero yun, quiet na lang kayo. Ayan, okay? Amen. Ayan. So, ano na nga ba? Nasaan na ba ako? Kayo kasi. God does not always remove darkness immediately. Okay? So, pag may Word of God ka, maliliwanagan ka. Pang-apat, the response to spiritual opposition. Ito na yan. Throughout Scripture, believers face opposition. Tatandaan natin na kapag ikaw may ginagawa ka kay Lord, may lalaban sa'yo na espiritu, di ba? Kagaya nga nito, sabi nga, opposition is proof of purpose. Kapag may nag-o-oppose sa'yo, ibig sabihin kasi may purpose ka. Halimbawa, si Nehemiah, he faced opposition. Si David, di ba? Si Goliath, si Paul, yung mga persecution. At kahit si Jesus, he faced the cross. Pero lahat ng yan, di ba, napagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Kaya mapapagtagumpayan din natin ano man yung mga opposition sa buhay natin. And letter B, prayer is God's appointed weapon. Kaya wag nyo tong kakalimutan. Ang prayer
is our appointed weapon. Sabi nga, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kaya may kwento din dyan si Dr. Olocoya. May isang trabahador, ngayon yung kanyang manager, ay lagi siyang laging pinupuna. Diba? Umupo lang ng ganyan, sinasabi ng manager, mali ang upo mo. Diba? Tapos pag nagsasalita, mali grammar mo. Diba? Kaya ang ginawa niya, isang beses, pumunta siya sa kantin, sinabi niya, lahat ng mga demonyong spirito na nag-o-overthrow sa akin, o kaya naman yung nanggugulo sa akin sa kumpanya na to, sa lugar na ito, in Jesus' name, mawala. Tapos habang nananalangin pala siya, yung manager na yon pumunta dun sa kanilang malaking freezer. Tapos ngayon, nilagay niya yung nilagay niya yung tenga ng baka sa kanyang bag. 'Di ba? Ngayon, pagkalabas niya, hindi siya chinek nung kanyang ng mga security. Kaso, hindi niya inaasahang pagkakataon o sa hindi niya inaasahang pangyayari, nakasunod pala yung managing director. Ngayon, sabi ng managing director doon sa security, ba't hindi niyo chinecheck yung bag nun? Nakita kasi ng managing director. Sabi niya, lahat ng mga umaalis dito, dapat chinecheck nyo. I-check nyo. Tapos, sabi ng security, pinuntahan yung manager, sir, check lang daw po namin yung bag nyo. And after nun, pagka-check ng bag, nandun yung tenga ng baka. Diba? Hindi ko alam kung anong significance ng tenga ng baka na yon dun sa kumpanya. Pero after nun, tinanggal siya. Diba? Kaya na-deliver yung inaaping trabahador. Diba? And tayo, some of us or all of us, meron tayong mga hinaharap na ganon. Diba? Merong mga kontrabida sa trabaho, mga kontrabida sa buhay. Diba? Ipag-pray natin. Sabi nga, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kasi alam niyo kung bakit? Ang prayer, ina-align tayo sa Diyos. Kapag nag-pray ka, tinuturuan ka niya. Kapag nag-pray ka, sinasabi niya sa'yo mali mo. O ito mali mo, masyado kang ganito, masyado kang ganyan, bawasan mo. Tinataasan niya yung pananampalataya mo. And also, invites divine intervention. Halimbawa, hindi mo na alam kung ano yung gagawin. Ang mangyayari, tutulungan ka na ng Panginoon. Basta't mag-pray ka. Diba? Kaya nga may kanta tayo, I know the Lord will make a way for me. Diba? If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Letter C, when it is hardest to pray, kaya naman pag nahihirapan ka mag-pray, it is often most important to pray. Nangyari sa akin yan, na nung time pala na nahihirapan ako mag-pray, tinatamad akong mag-pray, ayaw kong ibuka ang bibig ko, may sudden attack pala during that time. Kaya dapat tayo, lagi tayong alerto, lagi tayong nananalangin. Kasi kapag ikaw, pinahinto ka ng demonyo sa pagpe-pray, mas lalo kang maaatake. Diba? Sabi, the enemy attacks prayer because he fears a praying believer. Kasi kapag naniniwala siya na kapag prayerless ang Christian, powerless yan. Isang blow niya lang dyan, tumba agad. Pero a praying Christian is dangerous to darkness. Hindi basta-basta madadaig. Kahit anong mga tawag doon, ibato ng demonyo, di ba? Kaya manalangin tayo. Kaya kapag pinapalalahan ng kayo, mag-prayer meeting tayo po, mag-prayer marathon po tayo, mag-glory morning prayer tayo, hindi kayo ini-invite for a religion. Ini-invite kayo para lumaban, para ma-bless. Diba? Huwag kayong parang iniisip nyo lagi na, pasakit yan, ganyan-ganyan. Hindi. Kasi para sa'yo ang prayer. Sabi nga, do not allow fear, discouragement, next natin po, disappointment to silence your prayer life. Kasi alam niyo kung bakit? Yang tatlo na yan ang nagpapatameme sa mga Kristiyano. Diba? Pag, kunwari, lalong-lalo na disappointed, nakakatamad mag-pray. Kunwari, you are disappointed with God. Sino ang nakaranas na ng ganon? Yung parang minsan disappointed ka kay Lord. Lord naman hindi mo sinagot yung prayer ko Sabi ko umulan umaraw pa. Diba? Minsan nadi-disappoint ka kay Lord. Kaya tuloy, yung prayer mo nasa silence. Yung parang ayaw mo na mag-pray kasi ayaw mo na magtiwala. Diba? Lalo pag discouraged. Diba? Ayaw mo mag-pray niyan. Wala kang gana kasi discouraged ka. Pero hindi. Sa mga panahon na parang discouraged ka, sa mga panahon na ang hirap mag-pray, mas lalo ka mag-pray. Diba? Sabi mo sa katabi mo, i-push mo. Diba? Ibig sabihin ng push, pray until something happens. Amen? Amen. Diba? Kaya kapag nahihirapan ka mag-pray, pag tinatamad ka, mas lalo kang mag-pray. Amen. O ano ang enemies ng victory natin? Ano ang mga kalaban ng ating tagumpay? Ayan yung takot, yung worry,
wrong thinking, at saka poor character. Yung poor character, tatandaan nyo po ang poor character, yan yung nagmamarginalize sa'yo. Yan yung naglilimit sa'yo. Di ba? Kaya kapag poor ang character mo, malilimitahan ka. Di ba? Yung for example, hindi ka magkatrabaho kasi hindi maayos yung character, hindi maayos yung attitude. Saan ka man dalhin, lagi kang may kaaway, saan ka man mag-apply, ayaw mo. Di ba? Kasi poor yung character. Kaya dapat maayos yung character. Amen? Fear, worry, wrong thinking, and poor character. Sunod naman, the keys to, kaya nga victory begins internally before it becomes visible externally. Dapat mapanalunan mo muna yung loob-loob mo. Kasi pag nanalo ka sa loob, mananalo ka rin sa labas. Kasi paano mo nga daw makakalaban ng demonyo kung yung last sa loob mo, hindi mo makalaban? Diba? Paano kung halimbawa gusto mong talunin yung demonyo, pero yung self-control mo, hindi mo yung urge ng physical na katawan mo, di ba, ay hindi mo mapaglabanan. Kaya dapat mauna na manalo ka sa loob. And sabi, the keys to defeating defeat. Bibilisan na lang natin. Una, pray fervently. Di ba? Pangalawa, refuse to live in yesterday. Mas mahalaga yung ngayon. Kalimutan mo na yung kahapon, yung mga nangyari. Pangatlo, expect opposition. Kasi bakit? Normal yan. Di ba? Kailangan lumaban ka. Sabi nga ni Pastor Chris, warrior tayong lahat. Pero sometimes, the warrior gets hurt, the warrior gets pain, di ba? Pero dapat bumangon ka pa rin, di ba? Sa tulong ng Holy Spirit. Pang-apat, submit to God's molding process. Kasi ibig sabihin ng yan, kailangan magpabago ka pa rin sa Panginoon. Kaya halimbawa kayo po dito, bago kayo pumunta dito kanina, nag-mindset na ba kayo na ano man yung mapapakinggan ko kay pastor, hindi ako makikinig? Diba? Kasi bakit? Sayang naman pamasahe nyo. Sayang naman ang pagkukulot mo. Sayang naman ang pag-aayos mo ng buhok. Diba? Nagbihis ka pa kung ang isip mo naman hindi mababago. Diba? Kaya tayo nagbibihis, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagre-ready kasi we expect, diba, na imomold tayo ni Lord. And then panglima, magnify God. Diba? Isa din daw sa idolatry, yung maliitin mo yung si Lord. Diba? Dahil mas pinapalaki mo yung problema mo. And then pang-anim, next, reject worry. Nasaan ako? Reject worry. Diba? Kasi ang worry daw is faith to the devil. Pang-pito, learn from setbacks. Sabi, failure can become a teacher. Na dapat sa mga nangyayari sa'yo at sa mga problema, mga pinagdaanan mo, may natutunan ka. Diba? Pang-walo, guard your character. Diba? Pang-siyam, value your time. And pag daw, may natutunan ako dyan, sabi ni Olokoya, pag daw aksaya tayo ng aksaya ng oras, we commit suicide. Diba? Kasi bakit? Yung time mo nawawala. Yung oras mo nababawasan. Diba? Kaya nagko-commit ka ng suicide. Value your time. And pang-pito, ay pang-sampu, discipline your thoughts. Hindi pwedeng basta-basta na lang o kung ano-ano na lang yung isipin mo. Diba? Kaya ang ultimate victory of the believer, sabi nga, Micah's confidence was not in himself, his confidence was in the Lord. Sabi nga, notice the progression. Oo, sinabi niya, I fall. Pero sinabi niya, I rise. I sit in darkness. The Lord becomes my light. Sabi nga, ang focus niya ay napunta from problem to God. Diba? So dapat ganun tayo. Malaki yung problema para sa atin, pero mas malaki ang Diyos. The believer's victory is never found in talent, education, connection, resources. Victory is found in the Lord. Sabi nga po ng Psalm 60 verse 12, through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. Kaya in our conclusion, sabi nga po, the enemy may knock you down, delay you, di ba? I-delay yung purpose mo, i-oppose ka, i-discourage ka, but he cannot determine your destiny. Tatandaan nyo, yung pupuntahan mo, hindi niya ma-determine yon o hindi niya maaagaw yon. Sabi nga, Micah's declaration becomes ours dapat. Sabi, rejoice not against me, O mine enemy, when I fall, I shall arise. Pakisabi natin ulit. Hindi. Balik. Rejoice. Sabi, 1, 2, 3, go. Rejoice not against me, O mine enemy, when I fall, I shall arise. Tatlong beses, I shall arise. 1, 2, 3, go. I shall arise, I shall arise, I shall arise in Jesus' name. Sabi nga, because darkness is temporary, God's light is permanent, setbacks are not final.
God's purpose cannot be defeated. Kaya ang believer's testimony is not I never fell. The believer's testimony is by the grace of God, I got back up. Yan. Sabihin ulit natin, by the grace of God, I got back up. Kayo lang, 1, 2, 3, go. By the grace of God, I got back up. Tapos may prayer points tayo dito. Tayo-tayong lahat. Sabihin natin to. 1, 2, 3, go. Every power assigned to make me fail, die in the name of Jesus. Every foundational curse in my family line, die in the name of Jesus. O God of Elijah, arise by your fire and let the world know that you are my God in Jesus' name. Whenever any power sits on my breakthrough this year, the angels of God will bury it in the name of Jesus. I fire back every arrow of infirmity and untimely death in the name of Jesus. Sabihin natin 3 beses, hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Aming Ama.